Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Biyernes. 72 anyos na babae sa Aguilar, Pangasinan, patay matapos sa pagsasaksakin ng kanyang kinakasama dahil daw sa utang at selos. Salpukan ng bus at pickup sa Pasukin, Ilocos Norte, isa ang patay, 13 sugatan. Beep, beep, beep! May big time oil price hike sa susunod na linggo. Magkano kaya? At Miss Tarlac City 2025 nagningning sa partisipasyon ng ilang beauty queens at sparkle artists. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, umpisa natin ang balitaan hinggil sa taas presyo ng ilang pangunahing bilihin. 63 na basic goods, kabilang na ang ilang brand ng sardinas, gatas at kape, magtataas presyo sa Pebrero ayon sa DTI. Nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, ngayon pa lang nag-abiso na ang DTI sa ipapatupad na taas presyo sa mahigit na 60 products epektibo sa buwan ng Pebrero. Kaya naman sa ating mga kapuso, ihanda na ho ninyo ang inyong budget dahil expected ho na magkakaroon ng price adjustment sa mga produktong madalas ho natin gamitin sa ating bahay. Kagaya na lamang po dyan yung iba't ibang brands ng sardinas, kape, gatas, pati kandila at baterya. Ayon po kay DTI Secretary Cristina Aldiguer Roque, sinabi ho ng mga manufacturers sa kanila na nagmahal na rin po ang presyo ng raw material. Maglalabas po ang DTI ng panibagong SRP guide para po dyan. Samantala mga kapuso, dito ho sa probinsya ng Pangasinan, based po doon sa SRP from DTI, ang presyo ho ng sardinas sa ngayon, depende ho yan sa brand ng mga produkto, ay nasa 15.25 hanggang 19 pesos and 58 centavos. Ang processed milk naman, evap milk at condensed milk ay nasa 31.50 hanggang 96.25. Ang kape naman ay nasa 4.10 hanggang 41 pesos. Ang tinapay ay nasa 25 pesos hanggang 40.50. Ang instant noodles naman mga kapuso ay nasa 7 pesos hanggang 8.75. At ang detergent soap ay nasa 17.25 hanggang 24 pesos. Yan po ay presyo hanggang sa buwan ng January. Pero dahil po doon sa ipapatupad na price adjustment, taas presyo by February, asahan na ho natin na magkakaroon po ng pagtaas sa presyo ng 63 na presyo ho ng basic commodities. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Beep, beep, beep na abiso sa mga motorista. Namumuro po ang big time oil price hike sa susunod na linggo. Sa projection ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, batay sa 4-day trading, 2 pesos and 30 centavos hanggang 2 pesos and 60 centavos ang taas presyo sa kada litro ng diesel. Magtataas naman ng 1 peso and 35 centavos hanggang 1 peso and 60 centavos ang presyo sa gasolina. Habang 2 pesos and 30 centavos na posible pang umabot sa 2 pesos and 50 centavos ang dagdag presyo sa kada litro ng kerosene. Epekto raw yan ng bagong sanksyon ng Amerika at United Kingdom sa Russian oil na makakaapekto sa dami ng kanilang exports. 72 anyos na babae sa Aguilar, Pangasinan, patay matapos na pagsasaksakin ng 33 anyos na kinakasama dahil daw sa utang at selos. Nakaalerto Jeric Pasilyao. Hindi pa rin makapaniwala hanggang sa ngayon ang pamilya Soriano ng Barangay Panacol, Aguilar, Pangasinan sa sinapit ng kanilang ina. Dahil sa sinasabing utang at selos, pinagsasaksak ng 33 anyos na sospek ang kinakasama niyang 72 anyos na ginang gamit ang 10 pulgadang haba ng kutsilyo. Aminado ang sospek sa kanyang ginawa. Talagang sinabi ko sa kanya bago ko saksakin, sinabi ko sa kanya hindi ko na masikmura yung mga pinagsasabi mo sa amin kako. Kasi hindi niya tanggap na naliligaw ako sa kabila.
Sa investigasyon, agad tumakas ang sospek gamit ang kanyang motorsiklo matapos ang insidente. Sa ikinasang hot pursuit operation, natunton ng mga pulis ang sospek sa kanyang bahay sa bayan ng Bayambang. They are living in one roof. So lasing yung suspect at ito namang victim parang kinukuha niya yung naipahiram niya sa kanya doon sa suspect na 13,000. At isa rin sa nakuha namin na information is selos din yung isang dahilan. Bago ang pananaksak, nagkaroon daw ng mainitang pagtatalo ang dalawa dahil umano sa matinding selos ng biktima sa nililigawan ng sospek sa kapitbahay. Hanggang sa nauwi ang pagtatalo sa utang ng sospek na sinisingil ng biktima. Desididong magsampa ng kasong murder ang pamilya ng biktima. Nakakalungkot po. Kasi siyempre, ayun, biglaan po yung nangyari. Hindi namin sukat akalain na ganun yung kahantungan sa nanay ko po. Kasama si Ron Alister Taniedo, Jarek Pasilyao, 1 North Central Luzon. Isang patay at 13 ang sugatan sa salpukan ng bus at pick-up sa pasukin ni Ilocos Norte. Nakatutok Glam Caligdan, Dizon. Patay ang driver ng pickup na ito matapos makasalpukan ng isang bus sa kahabaan ng Barangay Dilavo, pasukin Ilocos Norte kahapon. Nakilala ang nasawing driver ng pickup na si Noel Modesto, nurse ng Rural Health Unit sa bayan ng Banggi. Sugatan sa aksidente ang 13 pasahero ng bus kabilang ang 4 na menor de edad na ginagamot na sa ospital. Sa investigasyon, patimog ang direksyon ng bus na papuntang Baguio at habang nasa pakurbang bahagi ng kalsada, nag-overtake umano ang pickup sa kasunod na sasakyan at doon sila nagsalpukan. Sa lakas ng impact, bumangga ang bus sa riprap ng kalsada at nahulog doon. Wasak naman ang harapan ng pick-up at naipit ang biktima. Nag-overtake siya sa may bandang kaliwa, nagkabulagan dito sa may bandang kurbada na daan. Hawak na ngayon ng pulisya ang driver ng bus na tumanggi munang magbigay ng pahayag. Pero ayon sa may-ari ng bus, tutulong sila sa pamilya ng biktima at pagpapagamot sa mga nasugatan. Kasi dadalang tati kumpanya mga tumulong ka dagi di pasero mi. Kami mo mabaling nga baybayan. Patuloy ang investigasyon ng pulisya at Land Transportation Office sa insidente. Glam Caligdan, Dizon, 1 North Central Luzon. Mga stall sa Baratillo sa Mangaldan, Pangasinan sinimulan ng itayo. Sundan sa report. Sinimulan ng itayo ang mga stall sa Baratillo sa Mangaldan, Pangasinan. Nakahilera ito sa gilid ng kalsada sa Rizal Avenue. Kung noong mga nakaraang taon ay malawak ang kabuuang espasyo ng bawat stall, ngayon nilimitahan ang espasyo. Hindi na masasakop ng stall ang mismong kalsada na magsisilbing daanan ng mga tao. Iniurong po yung mga tiyangge, yung mga tent na ipinatayo, talagang ini-adjust na po yun. Kaya't ang dating gawin na naglalagay kami ng barrier para naman medyo maluwang. Pabor sa mga motorista at maging sa mga mamimili ang paglimita sa espasyo ng mga stall. Okay yun, okay yun. Ay dahil po, Para yung mga tao hindi matik sa kalakaran. Maglalagay po kami ng barrier. Nang sa ganun, maiwasan po natin yung aksidente. Pero kung ang tatanungin daw ay ang mga negosyante, masyado raw maliit ang stall. Malulugi rin daw sila kung hindi may display ang lahat ng kanilang mga paninda. Magbababa po lang kami ng paninda. Kung pwede. Sana. Ay pero kung yan ang pwesto binigay sir. Parang lugi. Pero iginiit ng poso na maliit lang na adjustment sa sukat ng mga pwesto ang binago ng lokal na pamahalaan. Ang sukat ng mga stall ngayon ay kahalintulad din daw sa mga stall sa Baratillo sa ibang mga bayan. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, for today's viral na to story, tampok natin ang karanasan ng isang babae sa San Nicolas, Ilocos Norte. Nagkaroon kasi siya ng instant motivation habang nagja-jogging. Naging fit ang katawan pero tumaba naman ang bulsa. Yan ang feeling blessed experience ni Precious Ann Duldulao. Sa kanya kasing morning run, sinong maniniwala na merong instant yaman? Sulit ang papawi sa napulot na 10, 20, 50 at 100 piso. Hinala ni Precious Ann na hulog yan ng mga kapwa jogger at mga residente roon at hindi namalayan. Viral online ang video with more than 900,000 views.
Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Road clearing operation isinagawa ng mga otoridad sa Barangay Pantal, Dagupan City. Silipin sa report. Pinagtatanggal ang mga nakalatag na mesa sa gilid ng kalsada sa bahaging ito ng Barangay Pantal, Dagupan City. Ang food cart na ito itinali pa, pero hindi nakalusot sa mga otoridad. Sinubukan pa makipag-usap ng may-ari pero hindi umubra. Hindi, tumawag na lang kayo ng tauhan nyo, buhatin nyo na lang. Ang mga gulong na ito na nakaharang sa gilid ng kalsada, pinagbubuhat at dinala sa barangay hall. Matindi po yung abala kasi po nalilimitahan na po yung area na pwedeng daanan ng hindi lang sasakyan pati ng mga tao. Kapansin-pansin din ang mga sasakyan na iligal na nakaparada sa gilid ng kalsada. Tinayak ng otoridad na pagmumultahin ang mga may-ari ng sasakyan base sa umiiral na ordinansa. Ang mga miyembro ng Pantal Toda, deputize ng barangay upang sitahin ang mga pasaway na motorista. I-report namin sa barangay para sila na yung mag-assist na no parking. Wala, balik-balik din. Araw-araw. Para po sa mga bisita ng Barangay Pantal at sa mga residente na nagpa-park po illegally. Sana po iwasan na po natin kasi po hindi lang po nakakasagabal at perwisyo rin po sa atin kasi magkakaroon po tayo ng penalty. May pay parking zones ang barangay para sa mga motorista. Malaking tulong daw ito para maiwasan ng mga motoristang pumarada sa bawal na lugar. Ang mga ambulant vendor nasa gilid din ng kalsada pero protektado sila ng ordinansa. Kaya lang, pinapayagan lang magbenta sa itinalagang lugar ng barangay. Magsasagawa ng buwanang road clearing operation ng mga otoridad simula ngayong taon. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North, Central Luzon. Mag-ina na nagbebenta umano ng iligal na droga sa Gapan City, arestado. Nasa 500,000 pesos na halaga ng shabu, kumpiskado. Tutukan sa report. Sa kulungan ng bagsak ng isang 44 anyos na babae matapos kumagat sa buy-bust operation ng mga pulis sa Aguilar, Pangasinan. Ayon sa pulisya, matagal na nilang minamanmanan ng sospek dahil sa kanyang umano'y pagtutulak ng iligal na droga. Matapos kumagat sa 1,000 pesos na mark money, agad dinakip ng mga pulis ang sospek. Nakuha mula sa sospek ang 3 pakete ng hinihinalang shabu na tinatayang may street value na aabot sa halos 2,000 piso. Originally taga Manila siya. So mayroon lang siyang kalibin na nauli din namin yung kanyang kalibin sa parehong kaso sa drugs din po. So dito po sila tumira sa may barangay Pugumbua. Mariin namang itinanggi ng sospek ang paratang na tulak umano siya ng iligal na droga. Aminado naman siyang gumagamit ng droga. Ang asawa ko nakuha na nila. Pero wala silang nakuha ang ebidensya sa akin. Yung ebidensya nila pag nila sa akin, nanggaling na po yun sa kanila, hindi po galing sa akin yun. Sa Nueva Ecija, arestado ang isang mag-ina sa isinagawang buy-bust operation sa Gapan City. Ang mag-inang 44 at 22 anyos ay itinuturing na high-value individual ng PNP. Inabot ng mga sospek sa mga operatiba ng PNP ang napagkasundo ang isang sachet ng hinihinalang shabu kapalit ng 1,000 pisong mark money. Naka-recover din ang mga pulis ng 60 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 408,000 pesos. Aminado naman ang mga sospek na nagbebenta sila ng iligal na droga. Galing daw sa ibang probinsyang iligal na droga at ibinebenta sa lungsod. Mahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Violation of Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga sospek. Jarek Pasiliao, One North Central Luzon. Mga kapuso, posible pa rin ang pagulan sa ilang bahagi ng bansa dahil sa patuloy na pag-iral ng 3 weather systems. Yan ang Northeast Monsoon o Amihan na nakakaapekto sa Northern at Central Luzon pati na rin sa Metro Manila. Easterlies naman ang nakakaapekto sa Visayas at Mindanao. At shearline o yung banggaan ng mainit at malamig na hangin sa bahagi naman ng Timog Luzon. Dahil pa rin sa Amihan,
Naitala ang 14.4 degrees Celsius na temperatura sa Baguio City. Ngayong araw malamig din sa La Trinidad, Benguet na nasa 15.6 degrees Celsius, pati sa Itbayat, Batanes, Calayan, Cagayan at Kasiguran, Aurora na nasa 18 hanggang 19 degrees Celsius. Base naman sa datos ng Metro Weather, asahan ng malakas na ulan sa silangang bahagi ng Cagayan at Isabela. May mahina hanggang katamtamang ulan naman sa ilang bahagi ng Cordillera Administrative Region, gayon din sa Aurora. Posible rin ang ulan sa ilang pang bahagi ng bansa. Ilang barangay chairman naman sa Region 1 ang humihingi ng security assistance mula sa PNP ayon sa COMELEC Region 1. Sundan sa report. 6 na araw matapos ang formal na magsimulang election period, ilang barangay chairman na raw ang humihingi ng security assistance o security detail ayon sa Commission on Elections sa COMELEC Region 1. Ang request ay nagmula sa mga online form na ipinadala sa COMELEC Central Office. Posibleng madagdagan pa raw ito habang papalapit ang national and local campaign period. In fact, may mga nare-receive nga tayo ng mga query not only from the candidates but pati yung mga incumbent barangay officials, kasi may mga incumbent barangay officials naman tayo na talagang high risk din yung kanilang classification. Tuloy-tuloy naman ang isinasagawang threat assessment ng pulisya, hindi lang sa mga aspirant para sa 2025 midterm elections, kundi maging sa incumbent barangay officials. Lalo pat malaki ang nagiging kampanya ng barangay officials tuwing eleksyon. Sa Pangasinan, wala naman umanong nakikitang banta sa buhay ng mga punong barangay. Pero sa kabila nito, nakamonitor ang PNP sa bawat bayan para matiyak ang payapa at ligtas na eleksyon 2025. Nagre-request naman ng mga barangay officials or any elected officials, incumbent or mga baguhan na tumatakbo, ay sumasailalim po yan sa threat assessment. Ayon sa otoridad, malaking bagay ang kabi-kabilang COMELEC checkpoint sa tahimik na sitwasyon ngayon sa probinsya. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Para sa patuloy na kampanya para sa pangangalaga sa kalikasan, nagsagawa ng river clean-up sa Chico River sa Tagudin, Ilocos Sur. Katuwang ng Senro Tagudin, ang iba pang ahensya ng gobyerno, mga opisyal ng barangay at LGU sa paglilinis sa ilog. 12 sako ng basura ang mga napulot at nakuha sa ilog na karamihan ay mga plastik, lata, bote at iba pa. Ang Chico River ay dati nang itinanghal bilang third placer sa Nationwide Rivers for Life Competition. Ang aktibidad ay kaugnay ng pagdiriwang ng National Zero Waste Month ngayong Enero. Grade 9 students sa Dagupan City na isa sa mga pambato ng Region 1 sa gymnastics, nagpakitang gilas sa DCAA meet. Atin siyang kilalanin sa report. Sa pormahan pa lang, alam mo nang malayo na ang narating ng grade 9 student na si Mark Tyron Reyes ng JCCMI Christian Academy Incorporated. Isa siya sa mga pambato ng koponan ng private schools sa gymnastics na bahagi ng Dagupan City Athletic Association meet. Sa mushroom pummel, maning-mani ni Mark ang kanyang execution. Bakit ba naman hindi? Dahil 2 beses na siyang naging pambato ng Region 1 sa palarong pambansa at sumali na rin sa Batang Pinoy kung saan siya nakapag-uwi ng bronze medal sa floor exercise noong nakarang taon. Inspirasyon daw niya ang Olympic gold medalist na si Carlos Yulo. Tuloy-tuloy lang po na training at lagi po magdasal at confidence lang po at laging isipin na huwag po magdadalawang isip. 7 taong gulang daw si Mark nang magsimula sa gymnastics. Kaya todo suporta ang magulang ni Mark sa kanyang pangarap. Pray po. Sana bigay ni Lord po dahil nagpupursige naman po siyang mag-training po sa Manila. No pain, no gain. Makikita ito sa mga palad ni Mark na nagkakasugat na rin, natanda ng kanyang sakripisyo at tagumpay. Nagtitraining siya sa Manila. So parang ang ginagawa lang po ng school is sinusupport siya hanggang sa academics niya, sir, na hindi din niya napapabayaan. 6 na distrito ang naglalaban-laban sa DCAA meet. Hindi lang daw ito basta kompetisyon, kundi kailangan mailabas ang kakayahan at talento ng bawat manlalaro.
Yung mga competencies po nila, yun po yung number one. And then, yung struggle po, yung hirap po ng mga competency na ginagawa po nila. Congratulations to all the coaches and trainers po na nagbigay ng kanila full support para po sa gymnast. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North, Central Luzon. Nilahukan na mahigit sa 1,500 estudyante mula sa iba't ibang paaralan sa Pangasinan ang Padunungan 2025 na ginanap sa Lingayen, Pangasinan. Nagtagisan ng talino at husay sa sining ang mga estudyante sa ginanap na Group Intercampus Quiz Show, on-the-spot essay writing contest, extemporaneous speaking contest, at on-the-spot poster collage making contest. Ang 43rd Padunungan ay pinangunahan ng University of the Philippines Subol Society Baguio Chapter na layong linangin ang kaisipan at abilidad ng mga mag-aaral. We're gathered here not just for competitions or to raise the flag of your schools or school divisions, but we're here to call for a rallying action that this is a reality and our theme is an intent. It's a call. Ito ang GMA Regional TV 1 North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North, Central Luzon. 44 anyos na lalaki sa Dagupan City, mahigit 10 araw nang nawawala. Pamilya nito nananawagan ng tulong sa otoridad. Tutukan sa report. Madaling araw ng January 6, umalis daw sa kanilang bahay sa Barangay Pantal, Dagupan City si Marvin Agosto, 44 anyos. Nagpunta raw sa kanyang kaibigan sa Sitio Kamanggaan, Barangay Mayombo. Simula noon, hindi na siya nakauwi. Nakipag-ugnayan na raw ang pamilya sa mga malalapit na kaibigan ni Marvin pero hindi rin daw alam ang kanyang kinaroroonan. Hindi na rin daw makontak sa kanyang cellphone. Kung nakikinig man siya sir or nanonood, ano na lang sir, umuwi na lang po siya kasi sobrang nag-aalala na yung pamilya niya at yung anak niya. Ayon sa kanyang kapatid, hiwalay sa asawa si Marvin at may isang anak. Hindi rin daw siya masyadong naglalagi sa kanilang bahay. Wala rin daw siyang nababanggit na problema. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng mga opisyal ng barangay sa pamilya Agosto upang mahanap si Marvin. Maayos naman daw siyang residente ng barangay. Sa pagkakalam ko po, Sir CJ, wala naman siyang record kung regarding sa pagkatao niya. Hindi naman siya magulo. Pero aside from that, wala na. Huling nakita si Marvin na nakasuot ng black shirt, maong pants at may dalang sling bag. Nai-report na rin ito sa PNP. Sa mga nakakakita sa kanya, tumawag lamang sa mga numerong makikita sa inyong TV screen o tumawag sa Dagupan City Police Station TOC hotline. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North, Central Luzon. Nasa kote ng mga pulis ang isang 35 anyos na lalaki matapos na kumuha ng National Police Clearance sa Aguilar, Pangasinan. Lumabas daw sa system ng PNP na mayroong warrant of arrest ang suspect mula sa Baler, Aurora dahil sa kasong paglabag sa RA 7610 o Special Protection Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination. Sinubukang kuhanan ng pahayag ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon ang suspect, subalit tumanggi siyang magsalita. Sa ngayon ay hinihintay na ang commitment order mula sa Court of Origin kung saan nakasampa ang kaso ng suspect. Kumukuha po ito ng National Police Clearance dito po sa ating himpilan at doon po natin nakita na yung taong ito ay mayroon palang ganong kaso at existing warrant of arrest. Miss Tarlac City 2025 nagningning sa partisipasyon ng ilang beauty queens at sparkle artists. Tunghayan sa report. Nagningning ang entablado sa pagrampa ng mga kandidata ng Miss Tarlac City 2025 sa ginanap na Coronation Night na bahagi ng Kaisa Festival. 20 dilag mula sa iba't ibang barangay ng lungsod ang nagpatalbugan. Lumitaw ang ganda at pagiging malikhain ng mga kandidata, suot ang kanilang swimsuit at angel wings na may iba't ibang disenyo.
With poise and elegance naman nilang inirampa ang kanilang magagarang kasuotan sa evening gown competition. Nagpamalas din ang top 10 candidates ng husay sa pagsagot sa question and answer portion. Hindi naging madali ang pagpili sa mananalo para sa mga hurado na kinabibilangan ng ilang kapuso artists na sina Gil Cuerva, Miss Universe Philippines 2019 Gazini Ganados at Status by Sparkle influencer Ira Lopez. I'm very honored to be a part of such prestige pageant, and I'm looking forward to more upcoming events of Tarlac City. It's nice to see yung beauty ng mga contestants individually. Talagang proud moment to sa akin to witness their talent, dedication, and beauty of our young women here in Tarlac City, diba? Nagsilbing host ng pageant sina Miss Universe Philippines 2021 Bea Gomez at unang hirit host Kaloy Tingkungko. Actually, it's my third time here in Tarlac City, pero it always feels like the first. Walang nagbabago sa mga warm welcome nila, sobrang bongga lagi. Nakakatuwa lang na isipin na kahit ilang beses tayo bumabalik dito, and through our TV, talaga namang ganun pa rin yung pagtanggap nila sa atin. Isang nakakakilig na awitin naman ang handog ni Sparkle artist Ronnie Liang para sa mga kandidata. At may special performance pa para sa crowd. Thank you again for giving me this opportunity to serenade the lovely ladies of Miss Tarlac City. Number 9! Hinirang ang pambato ng barangay Matatalaib na si Liana Kylie Manuel bilang Miss Tarlac City 2025. Ang Miss Tarlac City ay taunang patimpalak para ipakita ang ganda at talento ng mga kababaihang Tarlakenyo at daan upang bigyan sila ng boses sa pagsulong ng kanilang mga advokasya. Glam Calicdan Dizon, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na pagdilingkod sa bayan.